Okay. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga soaking subscriber, sa ating mga diehard na mga nanonood sa ating mga vlog sa ang lugar diha sa Bohol, sa San Carlos Pilar, Bohol. Edgar Mejorada ulit, OFW sa bansang Spain. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nasabi ko nga to na kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko to marating ngayon itong mga sa aking YouTube channel. Grabe talaga, napakabait ninyo. Unang-una, pasalamatan ko sa Panginoon kasi siyempre ginagabay niya ako araw-araw. Lahat po kayo na mga comment ninyo sa mga ginagawa ninyo na pagsuporta sa ating YouTube channel. Marami pong salamat dahil po nandirito po ako. Kung hindi po ninyo ako sinuportahan, halos na ako sumuko dito sa YouTube channel ko, sa totoo lang talaga. Halos na ako umayaw dito. Kunting-kunti na lang talaga. Sabi ko, ay, give up na ako sa totoo lang. Kasi, alam nyo kasi pag ganitong nagtatrabaho tayo, isabay natin itong pag ganitong gagawa ng mga opinion natin, mga opinion ko, mga ginagawa ko ditong mga nakikita ko sa mga balita sa atin. Tapos ano ko pa, i-prepare ko pa yung video, yung edit ko pa, edit nga yung nakita niyo man pag-edit ko dito, hindi naman talaga edit na edit eh. Basta ang ano ko lang dito ay yun lang, gagawa lang ako ng opinion tapos i-edit ko, i-upload. Mahirap din kasi ako lahat edit ng konti. Ito magyaw-yaw ko din sa harap sa camera, tapos kunyari mag-research konti ng ito kaya maganda to gawing reaction, ganyan. So hirap din, minsan may araw talaga na wala akong gana mag-vlog, tapos sabihin ko na talaga hindi pwede talaga na wala akong pwedeng reaction kasi parang hinahanap na rin sa sarili ko yung yung gagawa ko ng reaction sa nakikita ko. Sabi ko, ay ito na lang gawin kong reaction. Tapos minsan disappointed pa ako kasi sabi ko galing sa trabaho pagod. Tapos sabi ko sarili ko lang mismo, aayawan ko to. Tapos sabi ko nandito na nga ako, bakit yung iba nga, di ba? Wala masyado pang mga nag-subscribe, sipag nila. Ako pa kaya nandyan ho kayo lagi. Alam nyo na kung sino kayo nandyan. Grabe kayo talaga ha. Napakabait talaga ninyo. Talagang yung suporta ninyo sa aking YouTube channel, grabe. Wala akong masabi talaga. Hindi ko pwede. Ang salitang pasalamat para sa inyong lahat na nandito sa aking YouTube channel, kulang. Sa totoo lang ha. Hindi nagdadrama ako dito. Kulang talaga ako na ang ano ko sa inyo. Yung iba, yung karamihan dito sa inyo, talo pa ang pamilya ko sa suporta ha. Although, yung ibang mga pamilya ko naman, siyempre, yung iba yung suporta ng asawa ko. Pero, yung ibang kamag-anak ko, mga igsuon ba, ang mga kapatid ko, hindi nga sila talaga nagsuporta dito sa aking YouTube channel. Sabi ko, kumbaga sariling sikap ko to dito. Wala akong kakulab. Yung kakulab ba na na pwede ko tong magamit ba na, uy, ito, magkulab tayo para dadami yung subscriber. Wala talaga, as in. Sabi ko, basta ang akin dito, hindi na ako nag-isip na, subscriber, kikita ako dito. Ang iniisip ko na lang talaga ngayon, yan ang gusto ko talaga na magkaroon ako ng pakialam sa bansa natin. Mag-opinion. Basta maglabas ako dito ng opinion ko dito. Makikita ko na hindi ko nagustuhan, ilabas ko dito sa aking social media. Yun na lang talaga. Sabi ko, maghabol pa ako ng mga subscriber. Doon ako nag-isip. Kasi mapipressure ang sarili ko. Pag sabihin ko, ay kailangan mag-views to, ay kailangan may mga subscriber ako dito marami, kailangan ko. Hindi na. Sabi ko, so salamat sa inyo. Salamat talaga. Dahil, kung hindi dahil sa inyo, wala akong kinaroroonan ko ngayon dito sa social media. Sabagay, dito lang ako focus sa YouTube talaga. Sa aking platform iba na mga social media, hindi ako nagano doon. Sa Facebook ko, wala, di ako masyado doon. Dito ako nag-focus dito sa YouTube. So anyway, balikan natin. Salamat ulit ha, salamat sa inyo. God bless po sa ating lahat. Anyway, ito yung pag-usapan natin ngayon. Hindi naman ko Ilonggo ha, Bisaya ko ha. Misis ko Ilongga. Okay. Shout out sa mga Ilongga dyan ha, sa Negros, parte sa asawa ko yan. Marami pong salamat sa inyo dyan kung nakarating itong video nito sa inyo. Marami pong salamat ha, sa basta lahat na sa lugar
Sa asawa niya sa Negros Occidental. Okay? Ingat, halong mutanan diha. Balikan natin itong opinion ko dito si Matibag. Ito yung nag-attempt na arestuhin itong si Bato de la Rosa doon sa Senate building. Pero hindi nagtagumpay. Doon pa lang sa labas na hindi sila pinapapasok sa Senado, sa loob ng compound ng Senado. Kasi nilockdown ang Senado para di makapasok ng mga NBI. Kasi nga, ginawa ni Soto, doon pinakain ang ibang mga NBI doon sa kwarto niya, doon sa opisina niya. Diba, nabanggit ko to sa isang vlog ko. O ngayon, ito si Matibag, doon sa labas, nandoon yung mga supporter ng mga Duterte, pati kay Senator Bato de la Rosa. Pinaulanan ng mura, ang lulutong na mura, grabe. Siguro napanood ninyo, ako natawa ako kay Matibag. Galit si Matibag sa mga tao doon grabe. Oh, panoorin natin yung video. Oh, galit si Matibag. Diba kasi Oh, kita nyo sinusugod niya yung ibang mga tao doon sa nagrarally, napikon, naasar. Alam mo, Sir Matibag, grabe ka naman talaga, sir eh. Ang tindi mo naman talaga. Hindi pagkaila na dati kang mga taga Duterte ito sa mga PDP laban kay. Tinanggal ka ba o ano bang nangyari sa iyo? Ganun na ba talaga ka sa serbisyo mo? Ganun ka na ba talaga ka sip-sip sa presidente ngayon ng bangag? Huwag naman sobra-sobra, sir. Huwag na sobra-sobra. Kasi yung pagsiservisyo mo sa NBI, anytime pwede kang palitan ho dyan. Anytime si Bongbong Marcos pwede rin ho mapalitan. Hindi natin alam, mamaya bukas wala na rin yan. Ang daming paraan, sir, mawala yung amo mo. Amo mo yan, hindi ko amo yan. Kami ang amo ninyo, NBI, hoy, kami ang nagpapasweldo sa inyo. Wag naman kayong sobrang garapal sa mga tao. Bastos ka, sir eh. Kung hindi ka pa NBI director, grabe ugali mo eh. Di makain ng aso. Matindi talaga ugali nyo, sir. Ngayon nasa NBI ka, lumala ka, napakahambugero mo. No? Ang yabang mo sobra. Ngayon, hindi mo kinaya. Nako. Hindi kinaya yung nagrarally doon. Grabe ang pagmumura talaga, no? Napanood nyo naman. Bakit mo sugurin itong si Bato de la Rosa na kulang-kulang pa kayo sa sa warrant of arrest? Ay hindi nila nakuha si Bato de la Rosa. Ang tindi ni Bato de la Rosa, talagang tumakbo. Okay. Kahit sino naman siguro. Bakit ako huhulihin? Kahit sino naman siguro, iba dito nagko-comment sa mga video ni De La Rosa. Kahit sino kayo mailagay dyan, kahit ako mailagay dyan, anong gagawin ko? Takbo ako. Bakit? Dito ako natatrabaho. Senador ho ako dito. Bakit ako susugurin ng mga hindi bumuto sa akin? Hindi binoto kagaya ko. Appointed ho yung mga yun. So, anong gagawin ko? Sabihin man ako na dati akong PNP General, PNP Chief, ay talaga iwas ko muna sarili ko. Kasi due process ang hinahanap natin ngayon dito. Kailangan natin dito ang tamang pamaraan. Huwag naman yung matulad si De La Rosa kay Tatay Digong na basta-basta lang binitbit. Nakaprepare ng eroplano. At take note, itong si Bato de la Rosa may eroplano na di umano. Nakabantay din yan. Para siya bitbitin papuntang The Hague. Ganon kaplanado ito. Pero sumablay. Kaya siya gusto niyang ipabitbit sa mga NBI. Ayaw niya papasokin sa Senado dahil ayaw nila magpalit ng leader din sa Senado. Minalas. Wala.
Bahala na, nagkagalos-galos, ano siya dito, basta importante nakapasok sa sa Senado. Ay di, anong ginawa kay Soto? Lagpot. Ay buti nga, traidor eh. Kawalang hiya kasing ginawa nito eh. So ikaw matibag. Hindi mo natibag si Bato de la Rosa. No? Ganun. Ilagay na lang natin. Kung mayroong katuparan talaga mabitbit si Bato de la Rosa sa dito sa mga tao na yan, magdaan pa ng kaso-kaso yan eh. So yung ICC kanina, naglabas ng video ang ICC. Ang kapal ng mukha yung babae na yung nagsalita kanina. Ang kapal ng mukha nitong mga babae na to. Kala mo, itong nagsalita kanina sa taga-ICC. Nandyan yun, sa online kanina nakita ko. Akala mo palaligo ang mga lintik na yung mga nandito. Hindi naliligo yan. Mga tao dito masyado. Nagbibilang pa ng araw. Nako, kung kailan sila pwedeng maligo, kailan sila pwedeng basain yung ulo, kailan, nako, ganun sila dito. Kung kailan sila maligo, kung kadiri. Tapos kanina nagsalita siya, nahulihin na si Bato de la Rosa. Kadiri ka, ICC. Ngita talaga naman, si Matibag, pinaulanan ng mura sa mga tao doon. Hindi mo talaga pwede ang mga tao ngayon na basta-basta man. Na isa doon, iwan ko lang kung makahulihin niya. Kasi yan ang hilig niya sa NBI eh. Hulihin natin yan, kasuhan natin yan. O sige, yung iba dyan eh. Hulihin nyo kami dito, kasuhan nyo kami dito. Naghamon na eh. Sinamon na talaga na kanina. Si Matibag halos sumugod na sa mga tao. Talagang galit na galit din siya. Ang mga tao, siyempre, idaan nyo sa due process, idaan nyo sa tamang pamamaraan itong paghuli kay Bato de la Rosa. Wag na yung ganun-ganun na lang. Ako din naman ako, wag niyo hulihin si De La Rosa. Kung talagang may sala yan, kasuhan nyo man na sa Pilipinas. Diyan muna nyo kasuhan yan. Bakit nyo ipadala sa dahig? Ito si Trillanes naman kasi ang promotor lahat nito eh. Manda ka Trillanes kapag na presidente ito si VP Sara. Dila lang talaga ang walang latay sa'yo talaga. Nako, nagigilid ako sa tao na yun talaga. Nako, Trillanes. Tapos sabihin na mga DDS ang nanggugulo ngayon sa Pilipinas. Punyeta ninyo. Anong DDS? Si Trillanes, ano yan? DDS yan? Sino nagpakulong kay Tatay Digong yan? Sino nanggugulo? Ito si Trillanes ngayon na yung ginagamit ni Bongbong Marcos. Yan ang ginagamit niya. Hindi talaga to si Bongbong Marcos talaga. Basta mga bangag. Mga salot sa lipunan.